my beloved Boss Mike Severa. Oh, eto na. Okay. Pasok. Ni Senator Risa Ontiveros ang pogo sa bansa. Kasunod yan ng lumutang sa Senado na posibleng ginagamit sa surveillance at hacking ng government website ang ni-raid na pogo hub sa Bamban, Tarlac. Sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bakit ba hindi nyo, hindi tinutuligsa itong inchik, nanalong mayor. Oo, nanalong mayor ito ng panahon ni Digong. Tandaan nyo yan. Noong panahon ni Digong. At naging pa yan parang nakatikit pa sa unit team eh. Oo, siguro kay Sara. Kaya nandoon yan. Panahon ni Digong ito. Bakit hindi nyo tinutuligsa itong inchik na to? Pakinggan ninyo. At tignan ninyo kung tinutuligsa ng mga vlogger ni Digong ito. Wala. Pasok! Dapat nang aksyonan ng liderato ng Senado at Executive Department ang total ban ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa paulit-ulit na pagkakasangkot sa iba't ibang klase ng krimen ang POGO. Yan na nga. Ano ba yung POGO? Boss Mike, ano yung POGO? Inirekomenda ng ilang senador ang POGO ban. I'm just waiting na ma-aksyonan na namin yon in plenary. Kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya, in effect, ni Duterte noon. Kita nyo? Si Duterte talaga! Walang ya talaga, Si Duterte na yan. Duterte ka talaga. Pinaniniwalaan ka pa rin ng mga tanga at bobo. Kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya, in effect, ni Duterte noon, buksan talaga ang bansa natin sa POGOs. Ayan na! Mga kababayan, dahil dyan, papasok natin yung nahuli, nasabat na POGO, na raid na POGO hub dyan sa may Bamban, Tarlac. Eto na. Pasok. Ma'am, I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung naririnig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo 17 years old na na-register yung birth niya? Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko, ang bawat estudyante at magulang na nag-homeschool, meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang ka-late? Hindi na naman nila masabi kahapon. Parang yung mga DDS, hindi nila masagot yung mga tanong. Hindi masagot. Kagal si Dynamic Force. Isisi nyo kay mahal naming Tatay Digong, panahon nyo to ngayon. Hindi naman yun. Panahon niya, noong tumakbo itong mayor, bakit ito nakapasok? Sige, Risa, bakit?
We should do that now. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kahapon, isiniwalat ni Hontiveros na bukod sa cryptocurrency at love scam, posibleng sangkot din sa surveillance at hacking ng government websites ang niraid na Pogo Hub. Yan na, kita nyo? Grabe no, mamaya ano pala to no? Talagang spy ng China itong nanalo pang mayor. U1 Technology Incorporated sa Bambantarlac noong Ayan na. Marso. Nanawagan ako ulit kay Presidente sa hearing kahapon. Kung gusto talaga nilang sugpuin ang krimen, kung gusto talaga nilang inip in the bud yung banta sa pambansang seguridad nitong mga pogo na to na kuta ng mga krimen, kuta ng mga operators ng suspected na surveillance at saka hacking. Ayan na, Maninabi at Mabel Rakin, kita nyo. Pugad talaga yan. Biruin nyo yung mga love scam, yung paiibigin kayo. Naku, marami yan ha. Karamihan, lalaki pinaiibig, magchat-chat sa inyo sa Instagram, marami yan. Oo. Pag nakita yung Instagram nyo, yung profile nyo, naku, yayamanin kayo. Ha? Benjamin Raagas, yari kayo, henyo. Yari. Oo. Big steps nila, iban na ang Pogo, palabasin na ang Pogo. Daan-daang Tama no, tanggalin na natin yung Pogo na yan eh. Kasi puro mga incheck ang talagang nag-ooperate niyan. Punta na tayo sa opinion ni Ito yung totoong Anino, si Anino. Anino, pasok! First of all, I would like sa mga hindi pa di ba si Anino nandiyan lagi, ito si Anino nasa kanan ha. Yan ang totoong Anino. Oo, pasok. to give credit to Senator Riza Hontiveros dahil siya lang yung may balls para imbestigahan yung mga ganitong bagay. Now, yung issue dito kay Mayor Alice Go is very, very alarming. Biruin nyo for someone who cannot prove her identity. Ang ganda rin no? May itsura, bata pa. Siyempre maputi. Di ba? Who cannot show her school credentials. She doesn't even have a diploma. Diba? Tapos may elect siya bilang isang mayor. Diba? Bigla na lang siyang parang literal nakabuti na sumulpot. Bakit nga na-elect yan? Bakit hindi inagapan ni Digong yan? Panahon ni Digong yan eh. Nung eleksyon eh. Diba? Hoy, Digong, bakit ba? Jowa mo ba? Grabe, it's very, very alarming. Samantalang, para sa isang Pilipino, makapasok ng isang trabaho, grabe yung putas talaga ng karayom ang kailangan suotan. Lahat na requirements, mga documents na kailangan mo isubmit. Correct. Para lang makapag-apply ka sa entry level. Pero itong tao na to na hindi mo alam kung saan ang galing, bigla na lang nahalal bilang isang mayor, nakaka-insulto. And if she cannot prove herself, she definitely needs to be replaced. May karapatan ang Pilipino dito para mag-imbestiga sa mga ganitong usapin. Oo naman. Isang malaking joke kasi. Biruin nyo, hindi siya maimbestigahan ng COMELEC. Kasi, according to them, wala na daw jurisdiction nila yun. Sabi nila, hands off na daw yung kamay. Ganun. Naloko na. Anino, kasi meron naman, syempre kahit na, ayan, nandiyan dyan na meron talagang batas pa rin na dapat sundin. Anino. Si Anino talaga yan. Si Anino talaga yan. Oh my gosh, nahalal. Nahalal bilang isang public official. Pero ngayon, nagkakaroon ng problema, hindi nyo maimbestigahan. Ano ang reason dito? Natapalan ba kayo ng salapi? So, meron ako... Tanong kaya natin kay Digong. Naloko. Digong! Natapalan ka ba ng salapi o natapalan ka ng kipay? Mga nabasang mga articles wherein ang dami niyang tagapagtanggol dahil marami siya mga pinamimigay na kineme root, ganyan. Ang dali kasing mauto ng mga Pilipino sa totoo lang. Bigyan mo lang, magpa-Jollibee ka lang dyan, iboboto ka na yan. Ayan na nga ang problema ka sa mga yan eh. Dynamic force eh. Naloko na. Jollibee lang eh. Boboto ka na eh. Diba? Ganun sila eh. Ano magagawa natin, Anino? Siguro pagsakasampalin na lang natin, no?
Sasampalin kita ng burat. Baka nga itong si Mayor Alice Go ay kahit despite na mga ganitong pag-question sa kanyang pagkatao, make me sleep. Baka nga hindi pa rin to tanggalin sa pwesto at mahalal pa nga bilang congressman. Oo nga. Or mas mataas na posisyon pa, di ba? Nakakatakot yung mga ganito. Sa usapin na wala siyang maalala, di ba? Very questionable na wala kang maalala, yung mga detaling itinatanong sa iyo. Yun yung mga detalye ng buhay mo na mahirap kalimutan. Sa totoo lang hindi naman siguro kami nagkakalayo ng edad nito ni Mayor Alice Guo. Pero hindi tayo nagkakalayo ng mga edad niyan. Hindi. Pare-pares tayo ng edad. Some information noong pagkabata ko, yung mga napagdaanan ko, yung mga detalye ng importanteng pangyayari sa buhay ko, kahit yung classroom at section ko, tandang-tanda ko pa kahit nga dalihin mo ko dun sa dati kong school. Imagine ilang dekada na nakakalipas nun. Pag dinala mo ako sa school ko at ituturo ko sa inyo, kaya kong ituro sa inyo kung anong classroom ko nung Kinder 1, Kinder 2, Grade 1, kayang-kaya ko ituro kung saan. Kayang-kaya ituro yun, Anino. Diba? Lalo na kung matalino ka. Mukha naman matalino si Alice, diba? Matalino, magaling magsinungaling. Diba? Tama si Anino. Na matatandaan niya dapat yan. Ako nga, natandaan ko pa yung unang bahay-bahayang laro ko Boss Mike, sino yung nakabahay-bahayan mo? Sa katauhan ni Jen Angele. Ilang taong ka nun? Parang 5 years old yata ako. Unang bahay-bahayan, di ba? Yung nanay ko nga di ba? Matanda na yun. Kung tutusin, medyo makakalimutin na din siya. Pero yung mga detalye sa buhay namin na hindi niya pa rin nakakalimutan. Correct. Diba? Pero for someone like her na makikita mo naman na bata pa, pero ang dami niya mga detalye hindi maibigay. Mga importanteng impormasyon, wala kang masagot talaga. Grabe, alam nyo, very liable dito ang COMELEC. Anong nangyari sa inyo? Sa totoo lang, yung certificate of candidacy, yung mga forms na fill upon filing a candidacy, ano nangyari doon? Anong sinulat niya doon? Wala man lang siya maipresent sa inyo. Baka nagbayad. Naloko na. Anino, baka nagbayad, di ba? Nagbayad, di ba? Pasok. Kayo bilang COMELEC, tapos may nag-file sa inyo ng candidacy, dapat, di ba, maging masusi yung pag-iimbestiga nyo or at least sa mga nire-require nyo man lang na ibigay sa inyo, di ba? Dapat maging maging mahigpit. Pero ano kayo nangyari sa COMELEC? Bakit ganito? Napayagan yung isang kagaya ni Miss Alice Guo para mag-file ng candidacy. And allegedly, eto nga, according to the write-ups, link daw ito si Mayor Guo sa POGO. No? Meron nga ditong kumakalat na meme na sasabi Island Cove noon, Pogo Island na ngayon. Ang claim niya kasi talaga is born and raised siya sa Pilipinas pero upon the investigation, wala siyang maipresent. Oo nga, born and raised. Pinanganak ka at dito ka lumaki. Pero hindi mo matandaan kung saan ka lumaki. Hindi mo matandaan kung saan ka nakatira. Hindi mo matandaan kung sino yung teacher mo. Hindi mo matandaan, kung saan yung bahay mo. Wala kang matandaan. Ano? Galing sa Mars? Alam nyo, ako naniniwala. Naloko na. Tropa ng mga Duterte to. Tropa, walang alam, walang maisagot Si Sara, no comment. Naloko na. Si Pulong, hindi makapagsalita din. No comment. Naloko na. Eto rin, hindi makapagsalita sa mga tanong. Di magtotropa yan, di ba? Sabihin mo, pagka inimbestigan ka, wala, hindi ko mo matandaan. Di ba? Parang si Morales, pagka tinanong ka sa Senate hearing, hindi mo alam, hindi mo matandaan.
Magtotropa yung mga yan. Magtotropa sila, confirm. Naloko na. Sige. Di ba wala siyang records from elementary to high school dahil according to her, homeschooled siya. Pero at least kung homeschooled ka, dapat meron yung mga certifications, di ba? Lalo na kung talagang certified yung nagtuturo sa'yo at kung talagang galing ng taga-DepEd yun. At least meron ka man lang ma-certify. Meron ka man lang hawak na document to certify na talagang gumraduate ka ng elementary, high school, and college. Otherwise, wala kang pinag-aralan. 'Di ba? Hindi talaga legit na nag-aral ka. Nakakatawa kasi ang dami nagdi-dare na, sige nga, ipa-recite nyo nga sa kanya yung Panatang Makabayan at Lupang Hinirang. 'Di ba? I-dinidare kung kabisado niya ba talaga 'yon kasi 'di ba, ang birth certificate daw niya was only registered when she was 17 years old, and that is questionable enough. Because, bakit nga naman, na ang birth certificate mo is after 17 years pa, i-register. Baka late registration naman, Anino. Diba? Meron naman ganun Pero kaduda-duda. Kung late registration, yung birth certificate mo, syempre, hindi naman yun dahilan para hindi mo maalala yung mga nangyari sa'yo, di ba? Parang anak ni Morales, lahat hindi matandaan, di ba? Yun na nga, pare-parehas yan. Si Sara, si Pulong, si Morales, at eto, magtotropa. Confirm. Di ba? That is something talaga that needs to be investigated, sa totoo lang. And for someone kasi nga. Hindi kaya nga galing sa Mars? Boss, ano ba pinagsasabi mo? Hindi kaya ganon? Doon, bumagsak sa gitna ng bukid. Because, bakit nga naman, na ang birth certificate mo is after 17 years pa, i-register. Diba? That is something talaga that needs to be investigated, sa totoo lang. And for someone kasi na public official dito sa Pilipinas, dapat talaga hinihigpitan yung mga ganyan. Kasi ano na nga ang nangyayari dito sa Pilipinas, diba? We're being dominated already. And it's so sad kasi pag yung kapwa Pilipino, napakahigpit pagdating sa requirements. Oo nga. Yung Pilipino na, yung nagdi-discriminate sa kapwa Pilipino. Diba? Pero yung mga ganito, ang bilis na nakakalusot. Ano nangyayari sa Pilipinas? Bakit ganito? Meron bang traitor of the nation na maitatawag? At sino ito? Si Digong! Si Digong! Naloko na. Si Digong lang naman ang traitor, Anino. Alam mo naman yun. At sino ito? Si Digong ba to? Naloko na. Matanda pa to? Matanda? Matanda? Ano yung matanda? Naloko na. Wala akong matandaan. Diba? Naloko na. Kaya matanda. Nandoon na. Yung sagot. Sasagot. Naloko na. Okay. Diba? Sino itong tao behind all of these? Si Digong nga! Si Digong! Wala nang iba, si Digong. Diba? Naloko na. Talaga. Eto na mga kababayan, wag na natin patagalin to, ha? Wag na natin patagalin. Shout out po sa inyong lahat, Opo, shout out. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.